Ako po si Lani, taga dito sa La Union. Nais ko lang magbahagi ng kwento. Nangyari ito sa pinsan kong si Natalie nang minsan kaming magbakasyon sa bahay ng lola namin sa Pampanga. Biglaang bakasyon lang yon at hindi naman nakaplano. Kami lang ng mga pinsan ko yon at hindi kasama ang mga magulang namin. Gamit ang sasakyan ko ay bumiyahe na kami papunta sa bahay ng lola namin. Ako, si George, at si Natalie. Dumaan muna kami sa isang convenience store para bumili ng makakain sa biyahe at pampasalubong na rin sa lola namin. Maayos lang ang araw na yon, normal na araw lang. Siguro ay magtatanghali na din kami nakarating sa bahay ni lola at pagdating namin doon ay masaya naman kaming sinalubong nito. Nagpahinga na din kami saglit at maya-maya ay naghanda na din ng makakain. Sa pagkainan ay masaya lang kaming kinakausap si Lola. Kamustahan lang, tawanan, at nang matapos ay naglinis lang kami dahil makalat noon at maalikabok na sa bahay niya. Palibhasa ay wala na ding kasama ang lola sa bahay dahil matagal-tagal na ding pumanaw ang aming lolo. Ang dati naman niyang kasama doon na tita namin ay namatay na din. Matagal-tagal na ding hindi namin napupuntahan ng lola. Busy kami lahat sa school at ang mga magulang naman namin ay abala sa trabaho. Kinagabihan ay napansin ko na matamlay si Natalie. Tinanong ko siya noon kung ayos lang ba siya. Tumango lang ito at sinabi niya na masama ang pakiramdam niya. Gawa lang daw siguro ng pagod dahil sa paglilinis ng bahay. Nanibago ako noon dahil madaldal na tao si Natalie at hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi nakakadaldal. Ngayon ay tahimik lang kami dahil nga sa tahimik din siya. Ang ginawa ko ay pinainom ko siya ng gamot para hindi na tumuloy ang sakit niya at baka lagnatin pa siya. Natulog na lang ito noon ng maaga para makapahinga na din. Kaming dalawa ang magkatabi sa higaan. Si George ay sa sala na natulog at ang lola naman namin ay nasa kabilang kwarto. Sa unang gabi na yon ay hindi ako pinatulog ni Natalie. Sa kalagitnaan ng gabi ay inaapoy na ito ng lagnat. Umuungo lang ito habang tulog. Umiiyak at maya-maya ay sisigaw. Naisip ko noon na baka epekto lang yun ng lagnat niya. Kaya naman magdamag akong nagbantay at minomonitor ko ang lagnat niya. Kinabukasan, nagising akong wala sa tabi ko si Natalie. Kaya naman dali-dali akong lumabas para alamin kung ayos na ba siya. At natuwa naman ako dahil naabutan ko siyang nag-aalmusal kasama ni George at ni Lola. Nat, buti ayos na pakiramdam mo. Ang taas ng lagnat mo kagabi. Wika ko. Salamat, Kaz. Okay na ako. Pasensya na, napuyat ata kita. Tara, kain ka na. Wala yun. Mahalaga wala ka ng sakit. Masaya ang umaga na yon. Daldalan lang, kwentuhan, at syempre maingay na ulit dahil ayos na si Natalie. Pagkatapos ng almusal ay nagpasya kaming igala si Lola sa mall. Para naman kahit papano ay makalabas siya at makapag-enjoy. Doon na din kami nagpasya na magtanghalian. Habang kumakain ay napansin ko na hindi ginagalaw ni Natalie ang pagkain niya. Tahimik ito at nakatingin sa malayo. Hawak lang nito ang kutsara at parang wala siyang gana. Natalie, ayos ka lang? Tanong ko. Ang sabi ng lola ay hayaan na lang muna si Natalie at baka busog pa naman ito. Kaya tinake out na lang namin ang pagkain niya. Buong oras namin sa mall ay nanahimik lang si Natalie. Hindi na ito nagsalita. Ang ginawa ko lang ay pinaalalayan ko lang siya kay George at ako na lang ang bahala kay Lola. Gusto ko kasing mapasaya ang lola noon
Kaya ibinili ko na lang siya ng grocery at ilang mga damit. Pag-uwi namin ay dire-diretso lang si Natalie sa kwarto at nagkulong ito. Lola, pasensya na po. Sumakto po yung sumpong ni Natalie sa pagpunta namin dito. Sana nag-enjoy ka pa din po, Lola. Ano kayang trip nito ni Natalie? Kanina sa mall nung magkasabay kaming naglalakad. Kinakausap ko siya pero hindi ako sinasagot. Tawa siya ng tawa at bulong ng bulong. Wika ni George. Nag-alala na ako noon kay Natalie. Hinihintay namin na lumabas siya sa kwarto. Pero inabot na ito ng gabi ay hindi pa rin ito lumalabas. Kaya naman kinatok ko na siya. Natalie, may dala akong pagkain, tubig at gamot. Buksan mo na ang pinto. Wala pang laman ang tiyan mo simula kaninang tanghali. Kumatok ako ulit at saktong binuksan niya ito. Nagulat ako dahil nakangiti itong nakatitig sa akin. Magulo ng sobra ang buhok niya at parang napansin ko na naglalaway ito at namumutla. Agad kong tinawag si George para alalayan si Natalie sa sala. Pinaupo namin siya doon. Nakaupo ito ng diretso at nakangiti pa rin. Medyo kinilabutan ako noon dahil iba na siyang makatingin. May panlilisik na. Ang mata niya ay sinusundan kami ng ganong tingin kahit saan kami pumunta. Tinabahan siya ni Lola noon at akmang hahawakan ng kamay. Nagulat kami sa ginawa ni Natalie. Tinabig niya ang kamay ni Lola, sabay nagwika ito. Tanda, alam kong hindi mo ako mahal. Makasarili ka kasi. Kaya ka iiwan ng lahat. Sa sobrang bigla ko dahil sa kabastusan niya kay Lola ay nasampal ko si Natalie. Matagal bago niya maiharap sa akin ang mukha niya. Tumatawa ito. Humahagalpak ng tawa. Nang humarap na siya ay nagulat kaming dalawa ni George. Namumula ang mata nito. Tinititigan ako ng masama at muling tumawa ng malakas. Itinaas nito ang kamay. Itinuro ang isang daliri sa akin at patuloy na tumatawa. Napipiko na ako noon. Gusto ko ulit siyang sampalin. Pero inaawat ako ni George. Hanggang sa kay George naman siya tumingin ng masama at tumawa. Nagwika ito. Nag-iiba na ang boses niya noon. Parang hindi na siya si Natalie. Mga wala kayong kwenta. Hindi nakapigil si George. Binitawan niya ako at siya naman itong sumampal kay Natalie. Hindi naman malakas pero nawalan ito ng malay. Inihiga na muna namin siya doon. Pinunasan ko siya dahil inaapoy na naman ito ng lagnat. Sobra na ang pag-aalala ni Lola. Hinahaplos-haplos na lang niya ang mukha ni Natalie. Habang nagbabantay kami kay Natalie, ay natahimik lang kami ni George. Nagkatinginan kami. Yung tingin na yun ni George, alam ko na may takot na din siyang nararamdaman. Kahit hindi niya sabihin. Alam kong nakita niya din ang sobrang pula ng mata ni Natalie. At ang pagbabago ng boses nito, alam kong narinig din niya yon, pati si Lola. Mga apo, bukas pag hindi pa gumaling si Natalie, umuwi na muna kayo at dalhin siya sa ospital. Ipagpaalam niyo na din ang nangyayari sa mga magulang ninyo. Wika ni Lola. Tumango lang kami noon. Ilang minuto pa ay nagising na si Natalie. Bumangon ito at nagtanong. Anong oras na? Hindi pa ba tayo kakain? Gutom na ako.
Pagkatapos niyang magsalita ay niyakap nito si Lola na parang wala siyang ginawang kabastusan sa matanda kanina. Niyakap din siya ni Lola at sumisenya sa amin na hayaan na lang kung ano ang ginawa sa kanya ni Natalie. Kahit pasado 11:00 na noon ay sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Nalate din tuloy kumain ng Lola dahil sa nangyari kanina kay Natalie. At sa hapagkainan ay nag-iingay na naman siya. At para talagang wala siyang natatandaan sa mga nangyayari. At napansin namin na ang lakas niyang kumain. Halos siya na ang umubos ng isang kalderong kanin. Parang aakalain mo na tumakbo siya ng malayo at napagod tapos nagutom. Ganun ang itsura niya habang kumakain. Kaya nagtaka na din kami ni George dahil hindi talaga malakas kumain si Natalie. Hindi namin inuungkat kay Natalie kung ano ang nangyayari sa kanya simula pagdating namin sa bahay ni Lola. Pero hindi na din ako nakatiis. Kaya habang nakahiga kaming dalawa ay nakwento ko sa kanya ang pagbabago niya at tinanong ko din kung ano ang nararamdaman niya bago siya lagnatin. Naiyak siya dahil wala daw siyang maalala na nagsalita siya ng masama kay Lola at pati na sa amin ni George. Bigla-bigla na lang siyang nanghihina at nakakarinig ng bulong pagkatapos ay inaapoy na siya ng lagnat. Bulong? Anong klaseng bulong naman? Tanong ko. Hindi ko alam. Bulong ng babae. Pagkatapos nun, hindi ko na maalala. Ay, bukas na bukas hihingi ako ng tawad kay Lola at kay George. Wika ni Natalie. Napaisip ako na baka hindi doktor ang kailangan ni Natalie. Siguro ay albularyo ang kailangan niya. Pero dumaan kasi ang ilang araw na wala nang kakaibang nangyayari sa kanya. Isang linggo makalipas yung araw ng pagpunta namin sa bahay ni Lola ay wala nang masamang nangyari kay Natalie. Dumaan pa ang isang linggo ay nagkaroon ng meeting o pagpupulong ang mga magulang namin dahil yun sa titulo ng lupa na hawak ni Tia Fe, na mama naman ni Natalie, ang panganay sa mga magkakapatid. Pag-uusapan nila siguro ang hatian sa lupa, yung lupa ni Lola sa Pampanga kung saan siya nakatira. Kaya naman nagkita-kita ulit kaming magpipinsan sa bahay nila Natalie ginanap ang pagpupulong. Hinayaan lang namin na mag-usap-usap ang mga magulang namin at kami naman ay nasa sala lang at nanonood lang ng movie. Parang napansin din namin noon na may dumating pang ibang tao. Nung sinilip ko ay yung tatlo pala naming pinsan, ang mga anak ni Tia Yolanda. Si Tia Yolanda po ay ang kapatid nila mama. Siya po yung kasakasama ni Lola sa Pampanga na namatay. Hindi namin masyadong kasundo ang mga anak ni Tia Yolanda. Siguro ay dahil mas pinili nilang lumayo ang mga loob nila sa amin. Dahil ayaw din ni Tia Yolanda sa amin. At yun ang hindi ko alam noon. Dumaan ng ilang minuto ay may naririnig kaming nagtataasan ng mga boses. Parang may galit, parang may sumisigaw. Kaya naman lumabas ako at kasunod ko din noon si George. Tia, bakit karampot lang ang bahagi namin sa lupa? Si nanay po ang nagpakahirap at nag-alaga sa lola na hindi nyo nagawa. Tapos sa lupa dadayain niyo po kami. Mahiya naman po kayo sa inay. Wika ni Leia na panganay na anak ni Tia Yolanda. Leia, huwag kang nagtataas ng boses sa akin. Kami ang nagpapalamon sa inyo noon. At tanging isusukli nyo lang ay ang alagaan ng lola nyo. Tapos ngayon manunumbat ka? Manang-mana ka sa ina mo. Inawat namin ni George ang Tia Fe at si Leia dahil nagiging mas mainit pa ang mga sagutan nila. Nang maya-maya ay may narinig kaming may nabasag sa loob ng bahay. Agad pumasok ang Tia Fe. Sumigaw ito ng malakas hanggang sa nagsunuran na kami sa loob. Lahat kami ay nagulat dahil si Natalie.
Nagbasag ng mga bote at baso at nakaapak siya sa mga ito. Nakita ko na naman ang ngiti nitong nakakaloko at ang mata nitong namumula. Nangyari na naman kay Natalie kung anong nangyari sa kanya sa bahay ni Lola. Unti-unting naglalakad si Natalie papalapit sa amin habang nakaapak sa mga basag na bubog. Rinig ko ang lagatukan at ang pagtama ng mga ito sa paa niya. Umaagos ang dugo ni Natalie sa sahig. Dali-dali kaming lumapit ni George para kuhanin si Natalie. Pinagtulungan namin siyang mabuhat at maiupo sa labas. Nagmadali din kaming kumuha ng mga pandines para sa mga paan niyang dugong-dugo. Pinapakalma ni Tia Fe si Natalie, pero matuwid lang itong nakaupo. Nakangisi at nanlilisik pa din ang tingin. Hanggang sa lumingon ito kay Tia Fe at nagsalita. Makasarili at gahaman ka. Kakarmahin ka din. Hindi na ako nakatiis noon. Nagpaalam ako sandali. Umalis kami ni George at susunduin na namin ang nahanap kong albularyo sa kabilang barangay. Dahil alam kong albularyo ang kailangan ni Natalie. Pagbalik namin ay kasama na namin ang albularyo. Nasa sala na sila noon ng bahay at nakita naming ayos na ulit si Natalie. Nakwento ng Tia Pe na nahimatay itong si Natalie. Makaraan ng ilang oras ay nagising at gutom na gutom, kaya pinakain daw nila ito. At katulad ng nangyari noon ay halos maubos na naman niya ang isang kalderong kanin. At gaya ng dati, wala na naman siyang maalala. Hindi niya alam paanong nagkasugat siya sa paa. Nagtanong ang albularyo noon kung kailan pa naging ganon si Natalie. Kaya naman kwento namin ang lahat. Lubos ang galit ni Tia Fe. Alam na daw niya kung sino ang may kasalanan noon sa anak niya. Walang iba kundi ang Tia Yolanda. Lubos din naman ang galit ni Lea noon dahil patay na nga daw ang nanay nila ay pinagbibintangan pa ito sa kung anong nangyayari kay Natalie. Nagsimula na ang albularyo noon. Tinawas niya si Natalie. Nang hingi ito ng planggana na may tubig. Dinasalan niya ito, hinipan at sunod ay pinatakan ng kandila. Hinihintay namin noon na may mabuo na hugis. Pagkatapos noon ay bigla-bigla na lang tumawa ng malakas si Natalie. Hinawakan nito ang planggana at ibinuhos sa albularyo ang tubig. Nagulat ang lahat. Agad ay inilayo ko ang albularyo kay Natalie dahil baka kung ano pa ang magawa nito. Paano natin malalaman kung sino ang gumagawa niyan sa'yo kung ibubuhos mo lang din sa akin ang tubig? Wika ng albularyo. Akala mo malalaman mo kung sino ako? Iisa kang peking albularyo. Nagsimula na ulit ang pagbabago ni Natalie. Nasaksihan naming lahat ang nakakatakot nitong boses at ang kanyang itsura. Diyos ko po, sinasapian na siya. Demonyo ata ito, sabi ng albularyo. Nagsaboy ng asin at tubig na may dasal ang albularyo habang kami ni George ay pinagtulungan na hawakan si Natalie. Ang mga magulang namin ay nagsimula na ding magdasal. Nagwawala noon si Natalie. Pumipiglas ito at gustong-gustong makawala. Ibigay ninyo ang nararapat sa mga anak ko. Kung hindi ay magsisisi kayo sa kasakiman nyo.
Napalingon ako sa mga anak ni Tia Yolanda. Nag-iyakan ang mga ito. At noon ay alam na namin na si Tia Yolanda nga ang sumasapi kay Natalie. Yolanda, huwag mong pahirapan ang anak ko. Mag-isip ka. Pamangkin mo yan. Bakit kailangan mo siyang idamay? Alahan ninyo ang mga ginawa niyong kasakiman sa akin. Matagal niyo akong pinahirapan. Nagparaya ako para sa inyo. Para makatapos kayong lahat sa pag-aaral. Gumanda ang buhay ninyong lahat. Samantalang ako, nanatili akong nakalugamok at naghirap. Yolanda, kung yun ang ikinagagalit mo, lubos ang pasasalamat namin sa'yo. Kung nagsakripisyo ka, pero lahat ng meron kami ay ibinahagi din namin sa inyo. Hindi kami naging madamot. Wika ni Tia Fe. Habang nakikinig ako ng komprontasyon nila, nakaramdam ako ng awa sa pamilya nila Tia Yolanda. Wala naman kaming alam sa problema nilang magkakapatid noon. Pero mali din na pati kaming mga anak nila ay madamay. Luminaw sa isip ko ang tunay na pakay ng espiritu ni Tia Yolanda. Si Natalie ang napili niyang sapian para ipaalam sa mga kapatid niya, lalo na kay Tia Fe, lahat-lahat ng hinanakit niya noong nabubuhay pa siya. Lahat ng pasakit at pagsasarili ng lahat ng mga problema. Nilapitan ko noon si Leia at humingi ako ng pabor na kung maaari ay kausapin niya ang espiritu ng kanyang yumaong ina, na sana ay umalis na ito sa katawan ni Natalie para matapos na ang lahat ng ito. Pumayag naman ito at nilapitan si Natalie. Niyakap niya ito habang umiiyak. Inay, tama na po. Magiging maayos din po ang lahat. Aalagaan ko po ang mga kapatid ko katulad ng pinangako ko sa'yo bago ka namatay. Huwag na po kayong mag-alala, Inay. Pagkatapos noon ay nahimatay bigla si Natalie. Pinagpatuloy ng albularyo ang pagdadasal at ang magsaboy ng asin sa paligid. Binilin din ito na anumang gamit ng Tia Yolanda ay mabuting ibaon na sa lupa o kaya ay sunugin. Dumaan ang buwan ay napagdesisyonan ng mga magulang namin na dalawin ang puntod ni Tia Yolanda. Kasama din kami noon at syempre pati na din ng mga anak ng Tia Yolanda. Parang naging reunion noon na kumpleto kami lahat sa libingan ng Tia Yolanda. Inalaya namin siya ng dasal at nagstay kami doon hanggang hapon. Pinipilit naming mapalapit sa mga anak niya. Oras lang talaga ang kailangan para mabuo ang nagkalamat na samahan. Naging maayos na si Natalie at hindi na siya nasapian ng espiritu ni Tia Yolanda. Mas naging active siya sa pagsisimba at hindi na nakakalimot sa Diyos. Kinuha na din namin ng lola at sa amin na siya tumira sa La Union. Yung lupa nila ay naibenta na din at napaghatian ng tama at maayos. Sa nangyaring kababalaghan na yon ay mas tumibay pa ang samahan naming magpipinsan. Magkakapamilya lang talaga ang magtutulungan sa huli. Kahit pa sino ang kumalaban. Kahit espiritu pa yan.